Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi makatulog si Cassandra ng gabing iyon. Kahit na anong gawin niyang pagbiling sa kama, ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Nang kumulong siya niya kanina sa gutom, nagpa siyang bumaba, ngunit naunahan siya ng isang kawaksi. Hinatiran siya nito ng pagkain sa kanyang silid at sinabi nitong ipinadala iyon doon ni Adriel. Tumimo sa kanyang puso ang ginawa nito dahil ang ibig sabihin niyon ay nag-aalala ito sa kanya. Pagkatapos kumain, nagbihis siya ng sweatshirt, jogging pants at rubber shoes. Nagpa siyang lumabas na lang. Marahil, maya-maya lang iaantukin na rin siya. Nang makarating siya sa labas, naglakad siya hanggang sa makarating siya sa malawak na taniman ng mga ubas. May nakita siyang isang puno sa gitna ng taniman at nagpa siyang doon na lang muna manatili. Umupo siya sa lilim ng puno at sumandal sa katawan niyon. Weird. Ang isang bahagi ng isip niya. Ngayon lang siya nakakita ng isang puno sa gitna ng isang taniman. Pero magandang tanawin doon, kaya ayos lang sa kanya. Pinuno niya ang baga niya ng hangin. Napakasariwa at napakalinis ng hangin doon, kaya masarap gawing pahingahan ang parteng iyon ng lugar. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa kanyang kinauupuan nang makarinig siya ng kakaibang ingay. Nakaramdam siya ng kaba. Sino naman kaya ang gising pa ng ganong oras? Sino nandyan? Tanong niya. Tumayo siya at nagsimulang humakbang paatras. Kung sakaling masamang loob ito, madali siya makatakbo dahil naka-rubber shoes naman siya. Ngunit napatigil ang pag-atras niya nang mula sa kung saan ay lumabas ang malaking bulto ni Adriel. Nakahinga siya ng maluwag. Anong ginagawa mo rito? Nakakunot ang noong tanong nito sa kanya. Hindi ako makatulog sagot niya. Ikaw? Same, simpleng tugon nito. Bumalik siya sa pagkakaupo sa pwesto niya kanina. Tumabay ito sa kanya. Pinigilan niya ang sariling singhutin ang mabangong amoy nito. Damn, kailan ba ito papangit? O babaho man lang? Para hindi siya naakit ng ganoon dito at hindi siya nag-iisip na kung ano-anong kamunduhan kapag nakikita niya ito. Madalas ka ba naglalakad-lakad dito sa labas? Basag niya sa katahimikang bumalot sa kanila. Dito sa vineyard? Oo, pero sa bahay ko sa Buenos Aires, hindi. Mas gusto ko kasi ang tahimik at payapang kapaligiran dito. Tugon nito. Tumangu-tango siya. Bakit nandito itong puno? Mag-isa lang ito rito. Puna niya. Tinignan nito ang puno kung saan sila nakaupo. Pagkatapos ay ngumiti ito. Matagal na to rito. Hindi ko rin alam kung bakit mag-isa lang ito rito. Siguro, espesyal ang puno na ito, kaya ayaw nilang bigyan ng kasama. Siguro nga, tumingin ito sa kanya. Kumusta ka na? Hindi na masakit ang ulo mo? Maya-maya ay tanong nito. Umiling siya. Hindi na, nakapagpahinga na ako Sagot niya. Kumusta ang pagpapakain mo kay Wade kanina? Naubos ba niya ang pagkain niya? Lalong lumapad ang ngiti nito at saka tumango. Ang takaw niya, pati pagkain ko, gusto niyang kainin. Tapos, kumain pa siya ng dessert na cake. Pagkukwento nito, hindi naman kasi mahirap pasiyahin ng mga bata. Mabababaw lang kaligayahan nila, kaya masarap silang kasama at kalaro. Sagot nito, sabay nagkibit balikat. I'm surprised na wala ka pang asawa at mga anak ngayon. Ang akala ko pa naman noon ay isa yun sa mga top priorities mo. Bakit mo naman nasabi yan? Ang mga negosyo at iba pang pag-aari mo. Ang La Familia, kanina mo ba iiwan ang mga yon, diba? Nakibet balikat na sabi niya. Nandiyan naman si Don at mga anak niya. Pero, iba pa rin ang sayo. Ayaw mo ba ng mga anak? Hindi naman sa ganun. Umisot ito palapit sa kanya. Bakit ba napunta sa mga anak ang usapan natin? She shrugged. Wala lang. Curious lang ako. Ikaw, bakit hindi natuloy ang engagement mo sa dati mong kasintahan? Tanong nito. Narealize lang siguro ni Tony na hindi pa siya handa mag-asawa.
At pagkatapos niya, wala ka ng iba naging karelasyon o nagustuhan man lang? Ang tibay mo naman. Wala lang akong panahon para sa mga lalaki dahil abala ako sa ibang mga gawain. Mas marami pa rin naman mas importanteng bagay kaysa sa kanila. Saka, wala lang talaga ako nagugustuhan sa kanila. Tinawid na nito natitirang distansya sa pagitan nila at inalapit ang bibig nito sa tainga niya. But you're interested in me? May panunod yun na sabi nito. Kasal tayo. Natural lang naman siguro yun dahil nagsasama tayo sa iisang bahay. At kasama sa kontrata mo ang mga ginagawa natin. Kas walang sagot niya kahit na apektado na siya sa paglalapit ng mga katawan nila. Mabilis na rin ang tibok ng puso niya. So, you're going to make love to me because of that contract? Wala naman akong choice eh. You always have a choice, Cassandra. Pero sa tingin ko naman, ay akong pipiliin mo. Masyado naman yatang mataas ang bilib mo sa sarili mo. Nakaismid na sabi niya, ngunit pakiramdam niya ay bibigay na siya sa pang-aakit na ginagawa nito sa kanya. Inilapit ito ang mukha sa kanya. Wala nang isang pulgadang layo ng kanilang mga labi. Kaunting-kunti na lang at magdidikit na mga iyon. Pero malakas ang pakiramdam ko na ganoon nga gagawin mo. Hinapit siya nito sa baywang at wala sa sariling ipinaikot niya ang kanyang mga braso sa leeg nito. Hirap na hirap siyang huminga at nanlalambot ng katawan niya dahil sa ginagawa nito sa kanya. There's something about you that I want to explore. Titig na titig sa mga mata niyang sabi nito. Pero noong nagdaang gabi lang, wrong timing yun nangyari kagabi. Pero sa tingin ko ay itong pinaka-perpektong gabi para sa ating dalawa. Bago pa siya muli makapagsalita, inapagdikit na nito mga labi nila. Lahat ng pagpoprotesta niya ay dagling nilipad ng hangin. What mattered at that moment was him. Only him, the man she could love again. Tinugo niyang halik nito ng kaparehong intensidad. His kiss was wreaking havoc in her senses. Pero masarap sa pakiramdam ang makulong sa mga bisig nito at mahalikan nito. Hindi nagtagal, ipinutol nito ang halik. We should get back home. Hindi natin to pwedeng gawin dito. Anas nito. She kissed his neck. Ang bango-bango nito at nakakaadik ang amoy nito. Why? I think this is perfect. Sagot niya. Hindi na niya kilala ang sarili niya ng mga sandaling iyon. Ang tanging importante lang sa kanya ay makasama ito buong gabi. Iyon din ang tingin ko. Pero malamig dito at bigla siyang tumigil sa kanyang ginagawa at tumingin sa paligid. May punto ito. Hindi niya alam kung ano-ano insektong gumagala roon kapag gabi. Malamang ay naniniguro lamang ito na magiging komportable siya sa ginagawa nila. Tumayo na siya at pinagpag ang kanyang pangupo. Let's go then. Hindi na niya hinantay ang sagot nito at basta na lang tumakbo pabalik sa bahay. Hinayaan ni Adriel na mauna si Cassandra na makapasok sa bahay, ngunit na makarating ito sa hagdan ay bigla itong tumigil. Nang mabutan niya ito, ay hinawakan niya kamay nito at saka tinahak ang daan papunta sa silid na inuokupa nito. Hindi pa siya nag-uwi ng kahit na sinong babae sa bahay niya. They either went to hotels or the woman's place but definitely not his house. Para kasi sa kanya ay pribadong buhay niyang pinapasok ng mga ito kapag dinala niya mga ito sa bahay niya. At hindi siya nagpapaumaga kasama ng sinuman sa mga iyon. Kapag tapos na masasayang sandali nila, ay umaalis na agad siya. Walang pinagkaiba roon si Cassandra. He would make love to her, but he would go back to his room after that. Kahit na nakita siya nitong binabangungot, ay hindi pa rin niya babaguhin ang nakasanayan na niyang gawin sa ibang babae. Pagdating nila sa silid nito, ay bigla itong bumitiw mula sa pagkakahawak niya at saka inabalang sarili sa pag-aayos ng kung ano-ano. Parang bigla itong nahiya na hindi niya maintindihan. Having second thoughts? Tanong niya rito. No, not at all. Sagot nito at saka humarap sa kanya. Para itong pusang pinilipit maging matapang sa harap niya. He smiled. Wala ka naman dapat ikatakot eh. I'll be gentle with you. Malambing na sabi niya rito. Sino naman ang nagsabi na tatakot ako? Masyado ka talagang bilib sa sarili mo. Nakatirik ang mga matang depensa nito. Natawa siya. Naaaliw siya pagmasdan nito kapag ganoong kahit nahalata namang kinakabahan nito at nagtatapang-tapakan pa rin. Inumpisahan niyang tanggalin ang mga buto na sa suot niyang polo at basta nalang inihagis iyon sa kung saan. Kitang-kita niya kung paano napalunok ito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya.
Ganoon din naman siya rito. Hindi niya inaalis ang tingin niya rito upang makita niya ang magiging reaksyon nito sa mga gagawin niya. Lahat na yata ng pagpipigil ay ginawa na niya upang hindi ito daanin sa mabilisang proseso. He promised that he would be gentle. Kahit siya nagugulat sa tindi ng self-control niya ng mga sandaling iyon. Kung ibang babae lang sigurong kaharap niya, ay wala siyang pakialam kung saan man sila humantong. But he was with Cassandra, his little kitten. Lumapit siya dito at hinaplos ang buhok nito. Mas bagay pala sa iyo ang mahabang buhok, komento niya. Pinamulahan nito ng muka dahil marahil sa sinabi niya. Nag-iwas ito ng tingin at muling napalunok. Lalo itong naging kaakit-akit sa kanyang paningin. She looked so innocent, and yet there was something in her that no other woman had. Maybe it was the killer combination of innocence and deep sensuality that only Cassandra possessed. Inisip din niya na baka isa na naman iyon sa mga pagpapanggap nito katulad ng ginawa nito noon. Ngunit hindi niya mapaniwala ang sarili na nagpapanggap lang ito dahil nakita niya mismo ibang mga ugali nito na nagbago sa mga nakalipas na taon. God, how he wanted to take her, and he was definitely going to do just that, and he was surely going to enjoy it. Nakaupo si Adriel sa isang malamig na sahig, madilim ang paligid, at ang tanging naririnig niya ay ang tunog na nalilikha ng mga daga. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na nandoon, ngunit dahil nakaposas ang kanyang mga kamay, ay nag-uumpisa ng mamanhid ang mga iyon. Pakiramdam niya ay dumudugo na rin ang mga iyon, ngunit dahil hindi niya makita ang mga iyon, ay hindi pa rin siya nakakasiguro. Hindi niya alam kung nasaan siya dahil wala siya nakikita na kahit ano. Ang tanging naaamoy lang niya ay ang mabahong amoy na kinaroroonan niya at ang pinaghalong pawis at dugo. Maya-maya ay may marinig siyang sumitset. Nakiramdam siya ngunit wala naman siyang kakaibang naramdaman sa paligid. Naulit ng pagsitset, mas malakas sa pagkakataong iyon hanggang sa maramdaman niya ang gumagapang sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang katawan. Ahas! Napasigaw siya ng malakas at iginalaw-galaw ang kanyang mga paa para umalis ang ahas sa kanyang katawan. Adriel! Napadilat siya. Hinihingal na bumalikwas siya ng bangon. Madilim ang paligid, ngunit wala siya sa sahig. Nasa isang malaking kama siya at hindi siya nag-iisa. Adriel, it's okay. Anang malambing na boses ng isang babae. Hinimas-himas nito ang likod niya upang pahinahunin ang pakiramdam niya. I'm here. Walang ibang tao rito kundi tayong dalawa lang. Cassandra, tawag niya rito. Yes, it's me. Humiwalay ito sa kanya at akmang bababa ng kama. Sandali, at ikukuha lang kita ng tubig. Ngunit bago pa ito tuloy makababa, ay nahawakan na niya ito sa braso. Tungko, just stay here please. Mukhang tututol ito, ngunit sa huli na natili ito sa kanyang tabi. Muli silang humiga. Niyakap niya ito habang nakaunan nito sa kanyang braso. Tumingin siya sa kisame. Paano siya nakatulog sa silid nito? At bakit nga ba ayaw niya itong paalisin sa tabi niya? Gusto na niyang tumayo at bumalik sa sariling niyang silid, ngunit ayaw makisama ng katawan niya. Parang ayaw na niyang umalis sa kinahihigaan niya ng mga sandaling iyon. Gusto mo bang pag-usapan? Nananansyang tanong nito maya-maya. It's an old dream. Hindi yun ang gusto niyang isagot dito, ngunit hindi rin niya maintindihan kung bakit iyon ang sinabi niya. Isang madilim na kwarto, maraming daga at isang ahas. Is that what happened when you were still living in the streets? O nangyari ba sa'yo yun noong bata ka pa? Napalunok siya. Sasabihin ba niya dito ang lahat na nangyari sa kanya? Handa na ba siyang buksan dito ang kanyang nakaraan? Parang ganoon na nga. Niyakap siya nito na mahigpit. Ang isang kamay nito ay humaplos sa pilit na nasa gilid ng kanyang tiyan. Saan mo nakuha ang pilit na ito? Isa ba ito sa mga dahilan ng mga panaginip mo? Sa halip na sagutin ng mga tanong nito, ay kinababawan niya ito. Enough talking. I have a better idea. Mukhang nakukuha na ni Cassandra ang loob ni Adriel, mga kafelisidad. Pero hanggang saan kayang sabihin ni Adriel kay Cassandra ang lihim ng kanyang pagkatao? Kaya naman, abangan!